Hello mga Inday, this is Inday Bea from Riyadh. So today's video, we're going to cook adobong atay balunan. So it's important to miss and plus first before anything else, no? Dapat ready na lahat. So nandyan na lahat ng ingredients na gagamitin natin. Of course, we have garlic, ginger, onion, and paminta, oil, magic sarap, and nor cubes chicken, and patis, suka, at toyo. And of course, nandito na yung ating atay balunan na nilamas na natin sa asin. So, dapat kompleto na lahat ng ingredients natin before we start cooking. Okay? And then after that, we heat the pan. So, we need to heat the pan para maiwasan natin na dumikit ang mga ingredients natin or lulutuin natin sa ating pan. After heating our pan, so maglalagay tayo ng ating oil. So, konting oil lang, yun tama lang na makoat yung pan natin. Pag nasangkot siya kasi natin ang ating karne, maglalabas din to ng natural oil. So, pag na mainit na ang ating oil, that's the time na maglalagay tayo ng ating bawang. So, i-golden brown lang natin to ng konti hanggang sa lumabas ang kanyang aroma. Ayaw natin na sunugin ang ating bawang dahil may mapait na lasa ito. Then after that, we will put our ginger. So, as you can see, ganyan ang pagkakahiwa ng aking ginger dahil gusto ko maalis ko din siya sa aking pagkain kasi ang habol ko lang dito sa ginger na to ay ang kanyang flavor and aroma. No? Ayaw ko din naman kasi na nangangata ko yung ginger. So, ayan, halo lang natin. Then, pag okay na yung ginger natin, we will put our onion. So, ika-caramelize lang natin yung onion natin hanggang sa maging translucent lang siya para ilabas niya or mailabas niya ang kanyang flavor. Gusto ko na madaming onion, generous ako sa onion dahil may extra sweetness ito na ibinibigay sa ating linuluto. After natin masatay ang garlic, ginger, and onion natin, ilalagay na natin ang ating balon-balunan. Kasi gusto natin na malambot siya. Pag hindi kasi natin to na luto na mabuti or napalambot na mabuti, medyo gami siya. So, ayaw naman natin kumain ng malagoma, di ba? So, papalambutin natin yan. Isasamput siya muna natin siya. Then, maglalabas yan ng natural na water niya. O, natural water. Hindi mo kaya. May kapangyarihan siyang maglabahas. So, tatakpan lang natin yan para lumabas yung kanyang natural water. So, after niya na matakpan at mailabas niya ang kanyang tubigan, ayan na siya. So, nakita niyo naman, naglabas nga siya ng natural na water niya. So, haluin lang natin yan. Then, isisimmer lang natin yan hanggat sa lumambot siya or mawala yung kanyang tubig at magkaroon siya ng sarili niyang mantika or mag-oily na siya. And that's the time na maglalagay tayo ng mga flavorings natin. So, i-check lang ulit natin. Tignan natin kung pwede na. And sa tingin ko, pwede na siya. So, maglalagay ako ng magic sarap. Adding magic sarap in our dish gives extra kinisak flavor and umami or the linamnam taste sa ating mga linuluto. So, I love using magic sarap talaga. Even if hindi siya sponsor, no? And hindi mawawala ang panimpla nating patis ni Aling Rufina na bet ni Alejo at ni Bocho. So, ayan, maglalagay lang tayo ng tamang amount ng alat na manggagaling sa patis, no? Kasi meron extra salty taste na ang ating magic sarap, so konting-konti na lang na patis. Panimpla lang natin o pambalanse lang natin sa halat, okay? So, ayan, tinakpan natin. After that, manonotice nyo na lumabas na yung natural oil ng ating kinikisa. So, mag-a-add tayo dito ng pepper para sa kanyang extra spice. Then, tatakpan lang natin. After that,
maglalagay na tayo ng water. So, mag-a-add siguro ko dito ng 2 cups of water. Dahil gusto ko na malambot ang ating balon-balunan. So, ayan. Tansyahin lang natin yung tubig na ilalagay natin. Then, tatakpan natin until masimmer siya. At ma-reduce yung extra water niya. So, nasa sa inyo na yan sa pag-reduce ng extra water. Kung gusto nyo bang tuyong-tuyo yung inyong adobo o medyo may sauce ba? So ako gusto ko may sauce ang aking adobo dahil gagamitin ko sa extra kong dishes na lulutuin yung kanyang sabaw. So ayan, yan, kontento na ako dyan sa sabaw na yan. So that's the time na i-add ko ang ating atay. So, ayaw ko na masyadong matigas yung ating atay. Gusto ko soft pa din siya, pero well done yung pagkakaluto niya. After adding the atay, haluin lang natin ito para mag-incorporate na din yung lasa ng ginisa nating balon-balunan. And para maluto siyang mabuti. Ayan, so tatakpan lang natin yan. After natin yan maluto ng bahagya, ilalagay natin ang ating Knorr chicken cubes. These chicken cubes will add extra chicken flavor to our dish. So, tinakpan lang natin yan. Then, sinimmer ng bahagya. And, maglalagay na tayo ng toyo. It's up to you na mga hinday kung gaano kadaming toyo ang ilalagay nyo. So, tansyahin lang natin ang paglalagay ng ating toyo, mga inday ha, baka sobrang alat na ng ating linuluto. So, tikman-tikman din natin siya. But, for me, balanse pa din ang lasa nito. Tamang-tama lang dahil gagamitin ko itong pang-topping sa ating next na lulutuin. So, if okay na, ilalagay na natin ang ating suka. Tip ulit, huwag nating hahaluin ang ating suka kung ayaw natin na malata ang ating lulutuin. So, cover lang natin dyan. Hayaan lang natin siya mag-simmer. And, i-high heat natin, no? Para talagang maluto yung suka natin. Then, reduce na lang natin ulit yung apoy after 5 minutes. So, haluin lang natin siya. Ayan na kung makikita nyo. Tamang-tama lang yung sabaw niya and tamang-tama lang para sa akin yung timpla niya dahil well combined na lahat ng lasa na inilagay ko. Ayan, luto na ang ating adobong atay balon-balunan. Of course, pwede na natin itong pang-ulam, pang-toppings at pang-sahog sa ating next na lulutuin. So, this is Inday Bea from Riyadh. Just enjoy the cooking series and bye!